Hello, Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po. Tingnan natin ang mga mensahe ninyo for the next 3 months po. Ito yung mga energies na maaaring mag-resonate sa inyo in the month of January, February, March, no? So, first message po ninyo is judgment. Ayan. So, this is an important judgment call, no? Para sa inyo. Maaaring matagal na kayo nagkakaroon ng heads up from the universe na there is something that you need to look into, no? Meron sigurong desisyon kayo na kailangan gawin, no? Rito, pero on a certain situation, pero siguro hindi ninyo ito pinapansin or hindi ninyo binibigyan ng panahon. Pero ngayon, maaaring yung sitwasyon na yan nagbabalik. No? It keeps coming back hanggang sa hindi ninyo ito ma-address or hindi ninyo ma-realize kung ano yung lesson na dapat ninyong matutunan from this situation. So ngayon, maaring eto na naman. So if this message resonates with you, ma-figure out ninyo kung alin itong sinasabi ko rito. What else? We have Four of Pentacles. Ayan. So, ito? Managing your money wisely. No, this is a reminder for you na matuto kayong mag-manage ng inyong kaperahan, mag-budget, or sundin ang inyong budget plan. No, Aquarius. So, this is a panawagan for you. Kasi maaring hindi ninyo na figure out kung paano ninyo i-manage ng mas maayos, ng mas efficient yung inyong kaperahan. Kaya siguro nandoon kayo sa point na pag may dumating na pera, siguro gastos ng gastos, hindi nakakapag-save, or baka naman ang iba sa inyo, pagdating ng pera, talagang safety agad, save agad. At medyo may mga necessity siguro kayo na hindi ninyo na nabibigyan ng budget because parang gusto ninyo mag-save lang kayo, no? So, yung ganun. Pero dapat nasa balance lang tayo, di ba? Dapat nasa gitna lang tayo. Meron tayong dapat sinisave, meron tayong dapat na inilalaan din sa mga necessity, no, natin, sa mga kailangan nating pagkagastusan, mga bills, pagkain, di ba? Yung mga ganun. So, what else? We have Four of Swords. Ayan. So, we have another 4. So, meron na tayong synchronicity rito. Dalawang 4. And that is angel number 44. So, I suggest po, Aquarius, pakitignan po ninyo, ang ibig sabihin ng number 44. For more guidance, may mga additional guidance, additional insight, na gustong iparating sa inyo ang universe through the synchronicity. So, marami na, sa Google and even dito sa YouTube, marami nang nag-explain ng mga number meaning. So, pakitignan po ninyo yan. You need rest. You need enough rest, dito sa 3 buwan na to. Kasi siguro, di ba, towards the end of the year, siguro ng 2024, baka marami kayong pinagkabisihan, marami kayong pinagkaabalahan, at maaring wala kayo sa focus, wala kayo sa sentro ninyo around this time, yung mga 3 buwan na to. Kasi siguro nga, meron pa kayong hangover, kumbaga, doon sa kapaguran na nangyari sa inyo in 2024. Kaya you need to rest. Okay? You need to give yourself time para makapag-replenish kayo ng lost energy, makapag-recharge, rejuvenate, recuperate, and makapag-recharge kayo. That is very important. Okay? So, what else? We have 8 of Swords. Ayan. So, siguro ang iba sa inyo rito, feeling trapped, pero illusion lang yan, Aquarius? Illusion lang yan. Siguro, feeling niyo you're powerless. Wala kayong kapangyarihang gawin, isa katuparan, ang mga gusto ninyong isa katuparan or gusto ninyong gawin, Pero kung nakikita ninyo yung dinedepict ng card, nandiyan dyan sa loob kayo at bukas ang cage. So, anytime, pwede kayong umalis, pwede kayong lumipad. Pero this is, parang self-imposed,
imprisonment, 'di ba? Dito sa cage na 'to. Kasi kung yun lang ang iniisip ninyo, yun ang akala ninyo na you are powerless. Pero ang totoo hindi. Kasi kung gugustuhin ninyong lumabas sa cage na 'to, then you can, 'di ba? By any means, by all means you can kasi bukas, 'di ba? Gagawin nyo na lang dito, tatayo kayo, aalis kayo dito, no? You're going to jump out of this cage kung gugustuhin niyo. So, maaaring ganun ang sitwasyon ng iba rito sa inyo, Aquarius. Feeling lang ninyo yon, ano? Akala nyo lang wala kayong kapangyarihan. But always remember that you have all it takes, no? Lahat tayo, we have all it takes to be successful. We have all it takes to reach for our dreams, to reach for our goals. Remember na lahat tayo binigyan ng talents, skills, and gifts. At yun ang magiging kapital para marating natin ang mga goals natin, marating natin mga pangarap natin, magawa natin, dalhin sa ating 3D reality, o ano man yung mga gusto nating ma-experience sa buhay. No? Lahat tayo merong kakayanan. Kaya kayo, huwag kayong magdalawang isip. No? Wag ninyong pagdudahan ang inyong mga kakayanan, ang inyong mga sarili. No? Wag ninyong sabihin na hindi ninyo kaya. Kasi sa isip nyo lang yon. In reality, kayang-kaya ninyo. Lahat tayo, kaya natin. Kung kaya nga ng isang magtagumpay, kaya din nating lahat yon, diba? Kasi we are all created equal. Lahat tayo may talents, skills, and gifts. Kanya-kanya lang tayo ng timing, kanya-kanya lang tayo ng path na pinagdadaanan, diba? Iba-iba tayo ng timing, kaya doon na tayo nagkakaiba. Pero speaking of yung talents, skills, and gifts, lahat tayo meron, no? So, wag ninyong isipin na powerless kayo because you are equipped, no, ng kung ano ang kailangan ninyo para kayo ay magtagumpay. Okay? So, what else? We have justice. Ayan, judgment, justice. So, siguro ang iba siguro sa inyo dito, maybe you're dealing with the court, no? Maybe meron ditong mga legal proceedings na siguro kinakaharap ninyo or kakaharapin, or maybe may mga dealings kayo with the court, no? Meron kayong mga sinasangguni sa korte or mga final na reklamo sa korte, maaaring ganun. So, parang promise ng justice energy, no? Kapag pumasok ito sa reading, that promises fairness, no? That promises fairness, balanse, at saka kung ano yung para sa'yo, yun ang makukuha mo. Kung ano ang deserve ninyo, yun ang ibibigay sa'yo. No? So, good luck to that. Tignan natin kung ano pa ang ganap dito for Aquarius. We have, oh wow. Aquarius, there is another judgment. There is another judgment card. Nasa tapat ni judgment din, yung card ng judgment. So, most likely, napaka-importante, no, ng bagay na to na kailangan ninyong harapin sa ngayon, Aquarius. Maaring matagal ng panahon, ito na paulit-ulit, pabalik-balik, there could be a karmic debt dito at patuloy din ninyo ito sigurong nai-ignore, hindi ninyo ito nabibigyan ng panahon. Kaya ngayon, there is an important awakening dito that will happen, At gigisingin talaga kayo ng sitwasyon na to. Magigising ang diwa ninyo, magigising ang spirit ninyo dito kasi maaaring dead man ninyo talaga ito for the longest time. So, if this message resonates with you, alam ninyo kung ano itong sitwasyon ninyo na pabalik-balik na lang. It's because hindi ninyo to nabibigyan ng tamang atensyon. No? Hindi ninyo ito, siguro nadidead man ninyo, or alam mo yun, siguro dinideny ninyo yan sa sarili ninyo or iniiwasan ninyo, something like that. But there is going to be an awakening dito, and maybe around this time papansinin niyo na to, gagawan niyo na to ng paraan kung paano kayo makakalabas sa ganitong sitwasyon. We have Two of Pentacles. Ayan, so kayo, maybe you are juggling opportunities, no?
maybe you are juggling opportunities regarding money, or maybe you are juggling financial obligation, no? So, siguro meron kayong babayaran, pero ayun, alam mo yun, so parang nag-ano kayo, nagmi-mini-mini mo siguro ang iba sa inyo. Alin dito yung unahin ko, alin yung mas importante, yung gano'n, ano. What else? We have Six of Swords. Ayan, so dito sa Six of Swords, with the Four of Swords, parang napagod siguro kayo, no, sa pagdi-deal with sa sitwasyon na to. Kasi, si Six of Swords, parang nanggagaling kayo dito sa isang sitwasyon na mahirap, no? Challenging para sa inyo. Maaring this is also a situation na stressful para sa'yo, unhealthy. At siguro na-stress na kayo ng todo-todo dito, no? Kaya kailangan nyo talaga na magpahinga. Kailangan ninyo na dito, iiwanan nyo na to to the extent na talagang you're going to remove yourself physically from this situation. You're ready to move on, no? Ito na yung best na ano ninyo, na this is your last resort, kumbaga, no? Wala na tong pagbabago, wala nang pag-asang magbago ang sitwasyon ninyo dito for the better, kaya you're going to move on, no? And you're ready to explore new place, new job, new situation, no, new experiences. So good luck to that. May travel din dito, no, Aquarius. So maring mangingibang bayan talaga kayo. Seven of Pentacles. Ayan, so merong ano kayo rito, merong goal kayo na gusto ninyong ma-reach sa ngayon. And maybe napagtrabahuan nyo na yan, ano, Aquarius. You already have invested something in that, no, trabaho, pagtsatsagat lahat, effort, pera, oras, ano. At ngayon, maaaring naghihintay na lang kayo ng resulta, o naghihintay na lang kayo ng bunga ng investment ninyo rito na nilagay ninyo. So, maaaring ano ito, relationship, no, trabaho, career ninyo, negosyo, you know, it could be in any area of life. Depende sa inyong sitwasyon, but definitely you're waiting for the fruit of your labor dito. What else? We have Nine of Swords. Ayan. So, siguro, ang iba sa inyo dito, ito yung pinoproblema, no? Maaring iniisip ninyo kung ano man yung nakasampang kaso ninyo, no? Maaring namomroblema kayo. Ano kaya maging resulta? You know? Ano kaya yung maging verdict? Anong desisyon ng korte, no? So, maaring nag-overthink, nag-overanalyze kayo rito, Aquarius, no? Maaring nagkakaroon na kayo ng anxiety sa sobrang pag-worry ninyo, ini-stress ninyo sarili ninyo, nakakaloka, Aquarius, because of your overthinking and overanalyzing. But, Aquarius, you don't have to do that, diba? Kung nag-worry kayo, worry is not going to help you in any way. Hindi naman ito makakatulong sa inyo. Mas lalo lang mag-a-attract kayo ng mas marami pang bagay na ipag-worry ninyo. Kaya why worry, 'di ba? Why worry about things that are beyond your control? Mas lalo lang kayong mai-stress, mas lalo lang kayong magkaka-anxiety, mas lalo lang kukulubot ang mga noo ninyo diyan, 'di ba? Kaya magagawa natin, mas magandang, okay, hindi natin kaya na to, namumroblema na tayo, ialay nyo na yan sa universe. Ialay nyo na yan sa Panginoon. Lift it all up. Lahat ng concerns, problema, pero kung ano man ang iniisip ninyo, lift it all up to God. No? Let go and let God. Hindi kayo papabayaan ng Panginoon. Hindi natutulog ang Panginoon. Alam niya kung kailan mo kailangan ng kung ano man, no? Alam niya kung kailan ang tamang panahon para ibigay sa iyo ang kung ano man, no, na minimithi ninyo, yung gano'n. So, don't worry, okay? Don't worry, magdasal, ialay ninyo yan, mga takot ninyo, mga concerns ninyo sa divine universe, okay? Tingnan natin, okay, nagliparan na sila. Alrighty, so we have Four of Cups. Ayan, so ayan, sumasakit na ulo ninyo, no? Sumasakit na ang ulo ninyo because you are overthinking and you are overanalyzing, diba? Pero hindi ninyo nakikita, merong parating, merong ino-offer sa inyong inumin, pero hindi ninyo pinapansin kasi mas nagwo-worry talaga kayo. Punong-puno ng worry at stress, no? Ang utak dito ni Kuya. Kaya maaring ganun din ang nararamdaman ninyo, no? So if you feel like you need someone to talk to,
no, para mayroong makapakinig, may malabasan ka man lang ng sakit ng ulo mo, ng pinoproblema mo, then reach out to people, no, na maaano ninyo, mapagkakatiwalaan ninyo. Pero ang mas pinakamakapangyarihan dito, prayer, no, prayer. Aquarius, remember that prayer can move mountains. Kaya kung ano man ang concern ninyo dyan, ano, nako, masa kayo, mawawala yan. Gagaan ang inyong pakiramdam kapag inalay ninyo yan sa Panginoon. Page of Swords at saka Page of Wands. Ayan. So, maraming mga balita ang paparating sa inyo. Merong mga communication, correspondence na dadating dito. So, be aware of your communication lines. No, bantayan ninyo mga text messages, mga DM, PM ninyo, tawag, 'di ba? Emails, letter, mga ganun, ano, ang paparating na mensahe para sa inyo rito. So, maraming it could be opportunities, it could be news, no? It could be tip sa inyo, may magbibigay ng tip sa inyo regarding an opportunity, possible din yan. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.